ko on the line si Mayor Roland Paulino. Magandang umaga po, Mayor. Kasi na kayo, dito po kami ni Atty. Councilor Ortiz. Dito po ngayon sa kaya hindi ako po sa session. Dito kami po ngayon sa Quartet Driving Meeting po ng Shareholder Council dito po sa video. Good morning, Mayor. Good morning, Mayor. Ano po ba ang pwede natin iulat ngayong linggo to? Anong meron sa Clark? Ayun po meron po kasi meron po round table discussion ito po sa Ticket Hotel para po dito sa region na ang gamitin po natin ay yung regional director na si General Petro Salta at si Governor Pineda po ng Pampanga. Absensya na po. Tawag si Monsi, hindi ko po kayo masagot ng Monsi, mamaya-maya na, pag nag-break. So, medyo malapit maging live si Mayor dito, no? Pero naka-phone patch na. So, anyway, ano po ang pinaka-significant po nating activity ngayong linggong ito, Mayor? Well, sa ngayon po, ang ginawa kasi ako taong ilog po ako maghapon, buong linggo At po, starting po bukas, kung meron kayong mga tayo, makikita niyo po yung sa tuloy ng Kalaklan. Andun na po yung ating floating barge, nakalanding na po siya doon. Nakaset up na po yung makina niya at nilalatag na lang po yung mga hose maghapon. At hopefully bukas ng mga 5 or 6 ng umaga, mag-umpisa na po siyang magdraga sa may pinakabungangan po ng Kalaklan. Yung floating barge ba, yung atin ho ba yan o sa iba po yan? Ay, ito po ito, yung floating barge po natin, ito po yung nasa may hospital. Yun yung tapat po na imbitid po ng SBMA at saka ulong na po yung parang bangkaho na maliit doon. Yan po yung ating barge. Yan po ang binabanggit niyo pong barge? Barge na to. Ito po yung nahiram po natin sa DPWH. Actually, kontrata po ito ng DPWH. Supervise lang po na city. So sabi niyo, Mayor, mga taong ilog po kayo. Ibig sabihin, nag-iikot po kayo sa mga ilog natin. Araw at siguro 2 to 3 times a day. Kumusta naman po ang naging kaganapan po naman doon sa reunion po ng former base employees na kaakibat po naman ng siyudad ng Malonga po? Well, actually, very, very sentimental. Andun po tayo ng linggo, andun tayo ng misa. Saka nung Monday, andun tayo ng flag ceremony po sa SBMA. At of course, nakita-kita po yung mga SRF, PWC, yung mga NSD, Tanaban Air Station, pati yung mga NAPMAG, yung mga RWR. At iba po, yung iba kasi medyo may edad na rin ng iba. Kuya Ray, biro lang pero talagang may edad na rin ng iba. At medyo, lang po, medyo nagsalita tayo ng konti. Of course, yung mga iba doon sa yung mga tropang straw hat, tropang chatterbox, saka yung mga tropang Gregor noong araw. Okay ba, Arvin? Nangito lang ka kay Mayor? Bukod po sa sentimental value ng reunion ng mga former base workers, sa tingin nyo po, Mayor, ano pong positive na makakontribute ng mga base workers para naman sa ating lungsod? Sapagkat whether we like it or not, ang base naval ay part and parcel ng kasaysayan ng ating lungsod. Pero let us talk of the present and the future. Ano naman po ang maiko-contribute ng mga former base workers in terms of the developments that are happening in the city, Mayor? Apo, alam nyo, one thing significant na ito na nakita natin. Karamihan po sa mga base workers, most of them are still employed sa Amerika po. At karamihan sa kanila, pag nalamang base workers kadati ng US Naval Base, 95% po ang admission sa kanila, ang pagtanggap. At pag sinabi talaga tayo dati ka rito, ay yung credibility nila masyadong mataas. And isa po magandang maging moral boosting sa mga empleyado natin dito. Especially now na mukhang magtatayo pa rin ng ship repair facility rito ang may mga private na magtatayo rito in anticipation sa magiging frequent visits po ng mga visiting project agreement natin dito. And yung same technology na natutunan ng mga base workers natin dito, halos yun din ang gagamitin para mga rito. So, yung mga magtatrabaho dyan, kung sakasakali pagdating ng araw, they can still mag-qualify na magtrabaho din sa iba. And makikita mo na yung trust at saka yung credibility ng mga former base workers ay matataas. Mayor, yung pong
pong nabanggit po natin na nung mga nakaraan na kapag ka dumarating ho ang tag-ulan, nagpe-prepara ho tayo, parating naman ho ang tag-init. Meron ho ba tayong dapat i-prepara? Marami po. Actually po, ang ating city health ay nag-iikot na po dahil pag ito pong tag-init, hindi naman ang marami ho dito mga sakit-sakit, kagaya ng bungang araw, ng skin diseases, yung mga bulutong. At this early po, nag-iikot na po yung ating city health sa mga barangay health center po para po sa mga immunization, yung mga bata. And pati po yung dahil pa sa tag-init, marami na pati ho yung mga may mga barangay, pati ho sa mga stray dogs, pati yung anti-rabies. Yun na actually, yun po yung mga and sinasamantala yung maliban na sa mga yun, pati nga yung pag-uwayo ng ilog, sinasamantala namin habang tag-init. Dahil pagka tag-ulan na yan, medyo mayan. Ano naman po ang activities ng ating lungsod in terms of special events na matataon po sa summer, Mayor? Okay, meron po tayo nire-ready dito na concept po na gagawin dito sa Magsaysay Drive. And starting the end of March, yung babalik po natin yung kalye kasiyahan para automatic pero wala ko tayong hindi tayo maniningil ng registration fee. Yung mga skateboarders, yung mga karate, yung mga martial arts, yung pagkakataon po na ma-display nila yung kanilang mga dito sa Magsaysay Drive po. At yan po every weekend, Friday and Saturday po every week hanggang sa matapos po yung April. Mayor, hindi ko po masyado maintindihan itong text message nito, baka maintindihan niya. Sabi po niya, yung sa dental po kahapon, ang daming tao. Tapos alas 10 na sila dumadating. At 12 to 2 ang break time nila. Tapos alas 2 uli. Dental, ano ito ng siyudad na ito? Dental clinic siguro ng City Health yan, Mayor. Ako yung baka, yan ako ang in-charge dyan si Dr. Bico Ipapacheck ko natin yung mali dapat alas 8 ng umaga. Sama ko yun sa sinusumpaan namin. Napapasok ako ng maaga at magtatrabaho na nagpasapak ng oras kung kinakailangan. Sige, pwede yung kahapon yung ba yan ng Thursday? Sige po, i-check ko po ngayon. Magandang umaga po daw, Mayor. Sabi ni Risa, ipaparating ko lang po sa inyo sa mga proper authorities, hinggil po sa mga jeepneys na may kalbong mga gulong flying the seaside road or route, Gapo, Tipo, Bangal, Dinalupihan. Do we have to wait for an accident? Sabi niya. Well, actually po, ito na panahon na po ng inspection nasa na kami ngayon, nasa Zone 2. At yato na mga yan, pagkakataon para mabago yung gulong, yung preno, yung ilaw. So, hindi mo siya nabibigyan ng hindi sila nabibigyan ng clearance para mamasada pag hindi sila nag-comply. Itong panahon na ito po yung mga panahon po ng inspection. Pati mga preno ko nila chinecheck out. Halika. Okay. Mayor, tungkol po sa ating mga ruta ng jeepney, yung po bang rerouting dito sa may palengke, ito po ba yung magpapatuloy o gumagawa na po ba ng pag-aaral regarding yung mga rerouting na in-introduce lately? Well, sa ngayon po, actually hindi naman lahat ng jeep pinapaikot natin dyan. Pagka nakita ko natin puno, pinapadiretso na rin natin yung iba. Pero ito po, dagdag din naman ng public service para doon sa mga iba nating mga namimili, lalo na yung mga matatanda may buhat-buhat na papuntang Santa Rita. Malaking tulong ko sa kanya na yun. At saka, alam mo ninyo, siya nasabi na nung araw ba ito, tinanggal yung mga vendors na sa gitna. Alam po nyo, kung hindi natin tinanggal yung mga vendors sa gitna, nung magkasunod po siya sa palengke, napakalaki sunod yun. Hindi sana nakapasok yung mga bumbero. Pero yung kung konti lang naman yun, hindi naman lahat pinapadaan natin. Pagka medyo maluwag na rito, usog naman doon sa kabila. Pagka medyo masikip naman, yung kabila naman. So, mga kailan daw po mababalik sa dati? Kung mababalik po. Palagay ko po, ma-stay na lang muna natin yan pagkat meantime. Dahil hindi naman ako makita kasing masama Except po doon sa mga mas lumuwag na yung traffic, magbuhato ng dinivert natin dito Dahil naman ako makita masama na magtumulong tayo sa mga kababayan natin na nahihirapan na nagbubuhat ng mga basket at mga pinamili. May sumbong ulit dito. Basahin ko na lang pa, Mayor, ha? Totoo po na tanghali na sila dumadating sa dental at ganun pa din po ang file ng records nila na mga pasyente kung kailan last na bunutan, di po ba dapat by alphabetical? Sabi na.
salamat po. Thank you po. With, note po yan. At sa next week po, natin kung ano po yung improvement. Okay, Maricon? Hello, Mayor. Andiyan po ba kayo? Ano mas ginagamit nyo? Landline o cellphone? Cellphone. Malinaw pa. Malinaw, malinaw. Maganda yung signal nyo, Mayor. Yung pong dental clinic dyan sa City Hall, Mayor, ito ay part ng City Health Office at yung pong pang pagbubunot o dental services dyan ay libre ho o may bayad, Mayor? Okay. May nagtatanong po, Mayor, kumusta naman po ang kalagayan po ng ating pagbabayad daw sa Pisang? Well, tuloy-tuloy pa rin po yung pagbabayad po natin at sana nga po mahinto na. Siyempre, pero wala tayong magagawa at present, Mayor, kundi tumupad muna po sa ating obligasyon. Although hindi tayo may gawa mismo, obligasyon po ng syudad dyan, di po ba? Opo, kailangan po natin yun dahil medyo alanganin po at yun po yung ating mabuti na nga lang din iba na yung city council natin ay tumulong. Hindi sila pumayag nung nakaraan na pati dapat yung budget natin na mag-a-approve isang. Oo nga. Yung lahat ng hindi tayo pwede mangutang pag i-approve pa ng isang. Yun po yung pinasok na kontrata o nung dating administrasyon na hindi tayo pumayag. At okay na sabi nyo nagbabayad tayo. Pero yung ipinapasok nila dati na tinanggihan natin, yung budget na city, sila mag-a-approve, official. Yung uutang o magpapautang tayo, official. Tapos, 365 days. 365 days a year. Kung gusto nila check upin yung record natin, dapat ibibigay natin ng official. Pero para sila na mong papatakbo ng city nun, na hindi ko natin pinayagan. Para yung sinusurrender, Mayor, yung ibang kapangyarihan ng city government, ano po? Mayor, may gusto rin paabot sa inyo, baka makakatulong po kayo. May problema po yung ilang mga magulang sa USES. Hindi daw kasi binibigay ang card hanggat hindi nagbabayad ng ilaw at tubig. Baka pwede pong may magawa po kayo doon tungkol dito. Pero normally po yung PTA, kasi nakita ko na rin yung problema nila, may mga PTA sila yung before at the end of their mabukan na ang relasyon eh. Yung iba nagbabayad po, iba hindi na pinagyan nila kung ako po lang. Para makatulong naman tayo. Kasi kaya nga may PTA yan eh. Ang mabigat ng ulo, karamihan doon, mga oo lahat yun. Tapos pagdating ng hulihan, sasabihin nila hindi pwede. Although wala naman yung pilitan nyo, kaya lang sila mga PTA nag-uusap po doon. Pero hindi hindi dapat i-hold yung card. Not unless may hiniram na libro yung bata, pagkatapos hindi na sinode, may hiniram sa eskwela, hindi na sinode. Normally, yun ang nakikita kong dahilan, kaya po siya na-hold. Kawawa naman yung mga susunod na mag-aaral kung lahat na manghihiram hindi sa sore, tapos papayagan na, bibigyan ng hiniram. Dapat turuan din natin ng konting responsibility po yung mga bata. Mayor, kailan po daw po may babalik ang dilaw ng jeep sa papuntang balik-balik? Nahihirapan na po kami, sabi po niya. Well, ito maliwanag dito. Kinausap ko po ang presidente at ang pamunuan ng JO1 at saka J11. Matagal na po ito. Sinabi ko rin sa kanila, ang kanila pong ordinansa po doon at sa kanila naman po yun dahil ang talaga nakalagay lang doon, ipinakita ko pa yan kila Sir Armin ng araw sa kay Kuya Ray. Ang ruta talaga nila ay kanto lang ng balik-balik at Santa Rita. Kasi sa kanila naman pong kamay kung ano ang gagawin nila doon eh. Although yung iba pinipiloso po tayo, dapat sabi niya, Santa Rita nakalagay dito, dapat buong Santa Rita gamitin natin. Sa tanong ko, ba't hindi kayo pumapasok ng memorial? Ba't hindi kayo pumapasok ng tabakuan? Yung ruta lang na gusto natin. Kasi po hindi nila ruta yung kanto ng balik-balik hanggang doon sa may Black 1. Tinatanong ko nga kung may mga aksidente rito, dahil hindi niya turuka, sino mananagot? Talaga naman po yung talaga ang ruta nila eh. Hindi naman malaking problema yun eh. Sabi po dito, tama lang po yun. Yung daan ng jeep sa loob po ng palengke, maluwag ang traffic. Mayor, sa Barangay West Tapina po, maraming kanal na walang takip. Delikado po, sabi niya. Maamin lang naman ako, wala pa tayong panlagay ng takip.
wala pa ho tayong panlagyan takip at talaga ho walang pera tayo sila. Pero in the future ho, kasama ho sa planning natin yun. Nagtatanong po si Christine, kailan daw po uli ang free injection ng anti-rabies sa mga aso? Ongoing po siya, anytime naman ho meron. Pupunta lang kayo sa Barangay Health Center. At karamihan ho doon although may mga private group na tumutulong, special po yun. Kaya alam mo, yung meron ho doon sa mga barangay ko. Pare ka? Okay, Mayor, mabalik tayo sa issue ng utang natin sa PSALM. Alam natin na nagbabayad ang syudad to the tune of 20 million a month. Pero ito po ay hindi man lang nakakabawas sa ating utang. Ano po ang plano ng inyong administrasyon para po magkaroon ng komprehensibo at i-address po ang tunay na problema, which is the payment of the principal, at paano po ito magagawa sa pamamagitan po ng tulong siguro ni Congressman Kong Hun, Mayor? Actually, yun nga po. Actually, nag-usap na po kami dyan at ginagawa naman ng paraan ni Congressman Kong Hun na magpaso sa Kongreso ng bill para po yung kung sakasakali naman para sabi ko sa inyo, kahit na bayaran natin habang buhay yan, kung hindi yung matatanggal yung interest, habang buhay po tayo may utang sa PSALM. Kaya kinain nga po yung ginagawa ngayon ni Congressman Kong Hun. Yun po yung inaayos namin dito sa taas para yung binabayad natin mabawas sa principal at hindi na sa interest lang. And sa legal side naman po, may ginagawa rin tayo para naman yung habulin naman yung mga talagang tumirado sa kuryente ng araw. Mayor, sa susunod po linggo, may mga nakatakda ho bang activity ang ating siyudad? Well, actually wala ko tayong natin sa that special. Except po sa yun ating normal na routine. Yung mga yung paglalunch po ng mga draga natin, yung pagbuhukay. At saka wala ko tayong masyadong special na except dito sa ngayong linggo ito matatapos na po yung reunion ng mga base workers. And may mga darating ng mga barko na ng Amerikano dyan. Actually, meron yung dyan sa loob. Na yung iba naman kasi merchant shipping iba pero under the US government maybe po. Mayor, alam po namin na kayo po naman nandyan po sa Clark at meron po kayo inaasikaso. Mensahe po naman para sa linggon to, Mayor. Well, una-una gusto ko pumatiin mo kasama ko si Councilor Winnie Bundang Cortez po, kasama po natin ngayon. Pareho kaming a-attend dito sa Regional Peace Development Council. And lang po tayo, ang request ko lang sana para makatulong, nangihingi po ako ng tulong sa mga kababayan natin. Tinatry kasi mahihirapan po kami na kahit na ukala natin ako kain kilo kung yung tapat ng imburnal natin o yung mga drainage may problema, talaga hirap yung city natin dahil wala ko talaga tayong pera. Baka naman, alam niyo, malaking bagay na kahit yung harapan lang natin, alunisin natin. Tumulong na lang tayo at magdagdag din tayo. Last week din pala, nung the other day, nung Miyerkules, matinding kami, meron yung mga neighborhood watch, yung po mga kahit yung mga kapit-bahay lang natin dyan, yung mga unusual, tumulong lang tayo na mag-report para makabawas tayo doon. At alam po ninyo, pinag-uusapan ho namin yung fishing order natin sa Olongapo, pero kung titignan natin yung fishing order sa ibang bayan, naku po, scale po ng 1 to 10, baka 3 tayo, mga 9 sila. Pero nevertheless, kung magiging 1 yan o 0, mas magandang bagay yun para sa atin. Okay, thank you very much, Mayor. At sana po ay maging mabunga ang inyong araw. Ako, maraming salamat po. Pasensya na kayo. Next week at dalawa din po yung amin dyan po sa studio para masarap-sarap yung kape natin. Sige po, Sige, Mayor. Laging maganda ang umaga. Kumpleto na ang araw mo. Kompleto na ang araw. Kompleto na ang araw mo.